nakakatakot, nakakalungkot, nakakapanghina. So, dahil sa kabutihan ni Lord sa buhay natin, binibigyan tayo ng pag-asa through His words. Kaya ang tanong ko nga ay, kamusta ang ating mental health? And siguro hindi man natin masabi yung directly, sa puso't isipan natin, masasabi natin na hindi maganda takbo ng aking mental health at this time. So, I pray that through this learning natin matututunan ngayon, it will give us yung hope natin to Lord, yung trust natin to Lord ay mas lalo pang lumalim, mas lalo pang maging yung bang we always look forward na by God's grace tayo matutulungan niya. So sabi ni Google, ang mental health, it is a state of emotional, psychological, and social well-being that affects how you think, feel, and act. Sabi, ang mental health daw, ito ang estado ng ating emosyonal, yung ano yung nararamdaman natin, yung psychological, yung behavior natin, at yung social well-being, yung paano tayo nakipag-interact sa kapwa. Naapektuhan o respond tayo how we feel, paano tayo nag-iisip, at paano tayo kumikilos. So the moment po merong konting disturbance sa ating mental health, nagbabago ang ating pagkatao, di ba? For example, may sakit. Pag tayo may sakit, di ba? Very irritable, uneasy tayo, very anxious tayo. Kasi, example, allow me to share lang sa inyo, yung asawa ko, cause of her death, it was breast cancer. So, minsan, pag hindi ko sadyang natatapik siya o yung bang natamaan ko yung kanyang balikat or she's in pain. So, ganun po nangyayari. So, because of yung may mga pinagdadaan sa buhay, naapektuhan ng ating well-being, yung ating pananaw for the Lord, yung point of perspective natin about God, naapektuhan. Even din siguro yung mga merong pangangailangan in terms of finances, di ba? Pag meron tayong sobrang pangangailangan at kailangan na bukas ang deadline ng kabayaran. Example, si Judith, di ba? Pag palagi yan nangangatok sa ating bahay, every month, palagi tayong binibisita. Minsan, pag kulang pa yung ating pera o financial resources, naapektuhan yung ating well-being, ang ating mental health, naapektuhan. Minsan, wala tayong pera, nag-i-impapor tayo. Minsan, parang dami na pumapasok sa isip natin, sinong lalapitan, sinong pupuntahan, sinong pakikiusapan, para lang yung problema na hinaharap natin patungkol sa pera ay matugunan o magkaroon po ng kasagutan. But allow me na through this learning na pag-uusapan po natin mga kapatid, I pray na meron po tayong matutunan dito by God's grace and by His mercy. Kaya ang tanong ko po ay, pag ba ang ating mental health ay naapektuhan o inaatake, ano ba ang nagiging respond natin? Ano ba ang nagiging tugon natin pag merong mga atake sa ating mental health? Kaya ang title pag-aaralan natin is Christ Jesus is enough. He makes us whole. So muli ulitin ko po, ang title natin is Christ Jesus is enough. He makes us whole. Jesus Christ, siya palang sufficient na. Kaya He can make us whole. So, bakit ba through Jesus Christ, it make us whole, it is sufficient? Allow me to share with you a story po dun sa 1 Kings chapter 19, verses 1 to 18. I-paraphrase ko na lang po doon kasi masyadong mahaba siya. Ito po yung kwento na si Elijah ay tinamaan siya ng depression. Kung mabasahin po natin ang verses 4 to 5, grabe yung kanyang pinagdadaanan. Halos hindi na niya maintindihan kasi sinabihan siya ni Queen Jezebel na by the following day, yung araw na nakita sila, siya ay mamamatay rin. So sobrang takot ni Elijah. He fled, pumunta siya sa pinakamalayang lugar, nagtago siya doon, at sa sobrang lalim ng kanyang depression, dumating sa point ng kanyang pag-iisip na, Lord, kung wala naman akong kwento sa buhay na to, kung di mo man ako tutulungan, mabuti man, kunin mo na lang ako. Ano pang silbi ang buhay ko? Maaari, some of us, masabi natin na, Lord, stage 4 cancer na ako, Lord. Marami na akong problema, baon ako sa utang. Ano pa ba silbi ko? So kung di naman ako matutulungan, di man ako masolve yung problema ko, mabuti pa mawala niya. Diba, minsan gumadating tayo sa ganung point of thinking, point of action. Pero kung iisipin natin, bakit yung verse 8, chapter 18 po ng 1 Kings,
kung babasahin natin 1 Kings chapter 18, galing si Elijah sa isang victorious pangyayari, di ba? Doon na-prove ng mga Israelite, doon po na-prove ni Elijah na ang Diyos na sinasamba nila, pinapaniwalaan, ay buhay. Kasi di ba, parang lumaging doon, merong contest between the Baalam priest at our God. So to cut the story short, na-prove ni Elijah na ang Diyos natin ay buhay. Kasi kinonsume, in-honor yung offering, di ba? Kaya nga sabi nga, kung babasahin natin in detail, yung offering ay binuhusan pa na ilang beses ng tubig hanggang yung quench, yung parang nag-ukay sila ng konting tubig, ng lalim, para yung tubig doon ay mag-fill at basang-basa lahat. Pero to cut the story short, the Lord, our God, honored the offering ni Elijah. And it is a testament, it was a proof na ang Diyos ay buhay. Kaya gaya ng sinabi ko, pag-aaralan natin, it will be taken, ang title niya is, Christ Jesus is enough, who can make us whole. So, ang key verse natin po, ay makikita doon sa 1 Kings chapter 18, verse 11. At ang sabi po dito, sa English, the Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Sa Tagalog naman, ang sinabi ni Yahweh, ikaw ay yumaon at tumayo ka sa ibabaw ng bundok sa harap ng Panginoon, at narito ang Panginoon ay nagdaan. So may God be blessed in the reading of His word. So pray muna tayo sandali. Lord Jesus, we thank you, Lord, for this day. Thank you, Lord, for the word of yours na aming narinig. Dalangin po namin, Panginoon, na sasamahan niyo kami, Lord, sa lahat ng pag-aaral. At by your grace and by your mercy, with the help of the Holy Spirit, enable us, Lord, to understand everything. And by your grace and by your mercy, Lord, amin po may apply po lahat ang matututunan namin. Salamat po, Lord. We give you glory, give thanks. In Jesus' name. Amen and amen. So again po, yung key verse natin nandun po sa verse 11 ng 1 Kings chapter 19. So, yung gaya na sinabi ko, pag ba inaatake ang ating mental health, ano ba nagiging tugon natin? Kaya nga yung title natin, again and again, ulitin ko po, Christ Jesus is enough, who makes us all. So paano ba natin i-deal o paano ba natin naharapin ang ating mental health crisis pag may problem sa mental health natin? So, meron po akong 6 na R, 6-letter R's na how we may deal or how we may cope up with our mental health crisis into God's point of perspective. Siyempre, pag meron tayong mga mental health crisis o problem, sasagutin natin siya, haharapin natin siya in the viewpoint of God. So, ang una is, yung unang letter R is remember who God is. So, the first R stands for remember. Sino ba ang Diyos sa buhay natin? Di ba? Ang Diyos, He is always kailan ba ito nag-umpisa itong The Dawn Watch? I think it was 4 years ago, 5 years ago, na araw-araw from every Monday until every Saturday, nariringin natin yung mga testament natin, mga kapatiran, na mayroong nangyayaring katubagan, answer sa ilang prayer request. Yung iba hindi pa nasasagot. Pero bakit nananatili pa rin? Because we are clinging at pinapaniwala natin yung ating hininga ng ating mga prayer requests ay totoong sumasagot sa ating buhay, ating mga prayer requests. So, ang Diyos, siyempre isa lang ating Diyos. Pero kung titignan natin yung kanyang attributes, characters, yung kinaiyan niya, makita natin napakaraming description about God. And isi-share ko lang sa inyo 3 lang kasi masyado talagang marami siya. So una is Yahweh. Sino ba si Yahweh? Yahweh is the self-existent one. Ibig sabihin ng Yahweh or the self-existent one, wala siyang umpisa, wala siyang end. Nandiyan na siya. Hindi na natin kailangan gumamit ng science. Paano ba siya nag-umpisa? Kasi ang science palaging dinidiscover, inaalam paano ba nag-umpisa ang isang bagay. But to God, hindi mo na kailangan problemahin. Bakit pa nabuhay? Bakit may Diyos ganyan? Di ba? Paano siya nag-umpisa? Di ba? So, as a child of God, we are taught, tinuruan tayo, o kung ano pa, ini-instructhan tayo, na paniwalaan natin ang Diyos na ating nilalapitan, inahipireyan, yung binabasa sa Word of God, He is alive. Di ba? He is a self-existent one. He has no beginning, no end. Meaning, from the point of view of man, kung saan pa, sabi nga ng kanta, He is beyond our description, di ba? No word can express, no one can fathom His wisdom. So, wag na natin problemahin ang existence ng God. Kailangan lang natin problemahin is
paano natin mapananatili ang pagpapaniwala ang ating Diyos na pinapiprayan, nilalapitan, sinasamba ay buhay at mamumuhay sa buhay natin. So yun yung unang kailangan nating i-remember. Our God is Yahweh. He is the self-existent one. Pangalawa na kailangan nating i-remember, pag tayo nangangailangan, He is our Jehovah Jireh, di ba? The God will provide. Kung babasahin natin Genesis chapter 22 verse 14, kung saan doon nasabi ni Abraham na ang Diyos talaga ang nagpo-provide. Instead na may i-offer yung kanyang anak na sa Isaac, God provided a ram, di ba? Na para in lieu or in replacement ni Isaac. So, anong pangangailangan natin mga kapatid? Always remember that our God will provide. Kung tayo may sakit, meron pinagdadaanan na sakit, our God is the healer. The Lord is our healer. Exodus chapter 15 verse 26. Kung babasahin natin yung kwento doon pinakita na paano pinagaling ni Yahweh ang mga Israelita. So Jehovah Rapha means our God is our healer. He restores physical, emotional, and spiritual health. Take note of this. Hindi lang yung ating physical well-being ang kanyang pinapagaling. Hindi kasali yung ating spiritual and even mental well-being or emotional. Meaning the totality that comprises a person, a man, kaya niyang pagalingin ng Diyos. Amen? So yun yung tatlo lang i-share ko kasi masyado marami yung characters, attributes ni Lord. So take note of it. Remember who He is sa ating buhay. So yun yung unang letter R na kailangan nating tandaan. Ang pangalawa is, recall those moments where and when God helped us. Recall, alalahanin. Yung una, i-remember. Ang pangalawa is recall. Kailan tayo, saan tayo tinulungan at when tayo tinulungan ng Diyos. For several times, maraming ang tulong ng Diyos sa atin. Napakaraming ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. If yun naniniwala po kayo na maraming ginawa si Lord sa ating buhay, please type yung word na Amen. Diba? Kailangan natin i-recall. Bakit natin kailangan i-recall? Kasi by remembering everything, yun yung magbibigay ng lakas ng loob sa atin na, nga pala, naalala ko na tinulungan ako ni Lord ng panahon na ako ay walang-wala na. Ay, naalala ko pala nung panahon na ako ay may matinding sakit. God made a miracle in my life. At isa sa the greatest na kailangan natin i-recall kung saan tayo ay tinulungan ng Diyos ay yung time na tinanggap natin si Jesus Christ as our Lord and Savior. Yun yung the greatest moment na nangyari sa buhay natin. Yung sinurrender natin ang ating buhay kay Jesus. Yung binigay natin ang buhay natin kay Jesus. Diba? And by His grace alone, by God's grace, tayo binigyan ng pag-asa. So yun yung isa sa kailangan natin tatandaan. At pinangako niya, diba? Na when aside sa spiritual blessings na receive natin, victories after victories, blessings after blessings, grace after grace will happen. Yung sinabi ni John chapter 1 verse 16. And 5 minutes na lang pala, sige, bilisan ko po. So tatandaan natin, we must recall every moment na kung saan tayo tinulungan ng Diyos. And because of it, it will strengthen our mental health well-being. So ang pangatlo, yung una is remember who God is. Pangatlo is recall those moments wherein God helped us. Alalahanin natin, ibulay-bulayin natin muli kung paano tayo tinulungan ng Diyos. Pangatlo is recite His promises. I-recite. Isalita natin ano yung kanyang mga pangako sa atin. Familiar po ba tayo sa palabas na The Chosen? Maganda rin yung kwento ngayon, yung palabas na yun. Yung unang episode 1, season 1, episode 1, maganda yung intro nila dun eh. Kasi yung kwento doon, may scene doon na yung bata, natakot siya may scenario doon, natakot siya. Sabi ng kanyang lolo, kung saan pa, ano na lang ito, hindi, paraphrase ko lang, ano ba sinabi ng Diyos? Ano bang pangako ng Diyos? Sabi ng bata, ni-recite ng bata, He is our Redeemer, He is our Helper, He will help us. So, napakagandang bilang isang Kristiyano, pag may pinagdadaanan tayo sa ating mental health well-being, palagi natin i-recite ano yung mga pangako ng Diyos. Isa sa mga pangako ng Diyos is sinabi sa Isaiah 41 verse 10. Isaiah 41 verse 10 sabi, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Yes, I will help you. Yes, I will hold you with the right hand of my righteousness." So from that
verse alone pa lang, nakikita natin na grabe ang pangako ng Diyos. Hindi natin kailangang matakot dahil sa samahan tayo ng Diyos. Ano pa yung mga pangako ng Diyos? Hebrews chapter 13 verse 5. Isa sa mga paborito at palagi kong kinikling to every time I pray na God will never leave us. God will never forsake us. Ano man maging sitwasyon ng buhay natin, ang Panginoon ay kasama natin. Diba? At ano pa? Psalms 23 verse 6, di ba? Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in His house forever, di ba? Habang nandito pa tayo sa lupa, sa mundo, may pinangako ng Diyos na sasamahan tayo, lalo na pag naandun na tayo sa paraiso, in His presence, di ba? So, yun yung mga, those 3 verses alone pa lang, yun yung pala yung magbibigay sa atin ng kalakasan ng loob na, o nga pala, no? Hindi pala nila ako papabayaan ni Lord. Nandyan siya palagi sa aking tabi. Ang problema lang ng tao is when problem strikes, ang karamihan ng mga tao ngayon, minsan mga Kristiyano, nakakalimutan nila na kasama pa nila ng Diyos. Mas namamagnify o nabibigyan diin yung problema kaysa source of solution to any problem. Kaya yun yung kailangan natin gawin para ma-cope up natin yung ating mental health crisis. We have to recite those promises of God. At according to Bible scholars, there are thousands of promises of God. So yung minention ko lang, 3 lang muna kasi allow to go or allow yourself not to discover also ano pa yung ibang mga pangako ng Diyos. So yung pangatlong R, how we may cope up or deal with our mental health crisis. Ang pang-apat is recalibrate, reestablish, redirect our thoughts into God's thoughts. Pag sinasabi pong recalibrate, it means rewiring, inaayos. Napansin niyo po yung sa mga palengke, di ba? Palaging nagpupunta yung mga yung mga government offices na chine-check yung timbangan nila. Pag sobra, aayusin. Pag lumagpas, aayusin. Kinakalibrate nila, nire-rewire nila para magbigay ng tamang function yung kanilang timbangan. Ganun din sa gasoline station, yung kanilang pumping station, kinakalibrate din yan. So ganun din po sa atin mga kapatid. Minsan, gaya ng na-mention, so sobrang daming pinagdadaanan. Minsan, nakakalimutan na natin yung mga pangako ng Diyos, nakakalimutan na natin sino ang Diyos, at nakakalimutan din natin yung anong ginawa ng Diyos. So bilang isang Kristiyano, bilang isang anak ng Diyos, it is very imperative for us to recalibrate ang ating buhay, ang ating spiritual life. Right? Bakit kailangan natin palaging i-recalibrate ating point of pag-iisip? Sabi sa book of John, the devil came to steal, to destroy, and to kill, di ba? Yun yung trabaho ng demonyo. Tayo ay palagi niyang sisirain yung ating point of spiritual life. Well, hindi interesado ang demonyo na anong pinagagawa natin sa ministry. Gusto niya ang ating relationship between God will be destroyed. Kasi pag nasira ang ating relationship with God, everything will follow. Maari yung iba, nagsiserve kay Lord, pero wala na sa puso, di ba? Parang naging ritual na. So, bakit naging ritual? Kasi yung relationship with God naapektuhan. Pasensya na, medyo maingay yung kapitbahay namin, excited sa kanyang bagong drill bit. So, yun yung kailangan nating tandaan mga kapatid, na kailangan natin, pag may konting disturbance sa ating mental health, we need to recalibrate kagad ang ating puso. Check ating puso kung sumusunod pa ba sa kagustuhan ni Lord, or sa sobrang daming problema tayo ay naapektuhan na. Last 7-1 na. Patapos ako ako. So, ano bang i-kill, i-steal at i-destroy ng demonyo? Yung ating joy, ang ating time, ang ating commitment, ang ating passion, ang ating devotion, even our health, ating peace, ating resources, yun yung sisirain ng demonyo. But because of God is with us, sabi nga, di ba, who can be against us? So palagi natin i-claim, i-declare yung mga words of promises of God. Because yun yung magiging shield natin. Siyempre, yung shield natin, it is our faith. So pag ang ating faith is enriched with the word of God, of promises, hindi po tayo palaging madaling ma-distract or what you call this? Ma-distract or ma-led out of sa right path po. We are always standing or walking the right path of God. So para ma-recalibrate tayo, we must always worship God. Kasi nag-pray tayo. Hindi na natin alam ang ipag-pray o na-pray na natin ang lahat.
choose to worship God. Choose to worship Jesus because pag when we worship Jesus, siya mismo ang ibibigay ng peace sa atin kasi yung ating point of thinking, point of thinking na align sa anong gusto ng Diyos. And of course, aside from worshiping God, we must have an in-depth understanding of gratitude. Ibig sabihin, yung malalim na pagkakaunawa sa pagiging yung yung character ng pagiging thankful, yung grateful. Kahit konti, pasalamatan pa rin. 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, di ba? In everything, give thanks for it is the will of God. May problema, pasalamatan ng Diyos. Maraming blessings, pasalamatan ng Diyos. Whatever the circumstances you are facing, choose to thank God. Amen? So, of course, aside from worshiping God, malalim na pag-unawa sa gratitude, always remain humble before the sight of God. Diba? Tandaan natin, if we are proud of ourselves, tayo the down. But if we humble ourselves, ang Ginoo mismo, si Lord mismo ang mag-lift up sa atin, mag-i-exalt. So yun yung pang-apat na R. And ang pang-lima na R, second to the last, ay, wait. Respond, yung ikalima is respond to His goodness. Diba? Dahil ang Diyos kumikilos sa buhay natin, nagpapakita siya ng magandang kabutihan sa buhay natin, bilang recipient o tagatanggap ng kabutihan ng Diyos, kailangan rumespond din tayo. Pantay, re-respond. Maging faithful tayo, maging totoo tayo sa pag-serve kay Lord, maging tapat tayo, di ba? Yun lang hinihingi ni Lord, sabi, to those who are faithful and true will be saved, di ba? Kung tayo ay faithful and true until the end, we will be saved. So kung tayo may pinagdadaan sa ating mental health crisis, ang health natin may pinagdadaanan, choose to remain faithful na, Lord, whatever will be the circumstances, pipiliin ko, Panginoon, na ako'y susunod at maniniwala sa inyo. Sabi nga sa Job chapter 1 verse 21, di ba? Sabi ni Job, ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang kumuha, pipiliin kong pa rin papasalamatan ng Diyos. Dahil gihapon ako ang Ginoo. At yung sa preceding verses, sinabi ni Lord, kung patayin naman ako ni Lord, pipiliin ko pa rin maniniwala, magtitiwala sa Kanya. So, ganun dapat yung ating maging attitude, ating buhay Kristiyano. Whatever will be the circumstances, we choose to believe to God. Kasi wala nang ibang pwedeng makakatulong sa atin. We may have the resources, tayong pinakamayaman, pero nauubos yan. Tayong pinakamatalino, darating sa point na makalimutan din natin yung ating alam. Tayong pinakagwapo at gwapa, our beauty will fade, di ba? Tayong pinakamalakas, hihina rin tayo. So whatever we have, tandaan natin, merong limitation yan. But if we solely rely or tayo palaging manalig sa Diyos, hindi tayo mawawalan ng pag-asa. He will always sustain us. Di ba? Sabi nga na Lamentation, every day, the faithfulness of God ay nagmamanifest, di ba? And 2 Corinthians chapter 12 verse 9, di ba? Yung key verse ng ating church, ng All by God's Grace Church, the grace of the Lord is always sufficient in us. Sa panahon ng tayo mahina, binibigyan tayo ng kalakasan. Diba? So yun yung kailangan natin natandaan, how we may cope up or to deal with our mental health crisis. Yung ikalima is respond to God's goodness. So sa pang-anim, kinalasan is remind yourself how valuable you are to Jesus. Kailangan natin i-remind ang ating sarili na gaano tayo kahalaga, how we are being treasured, how precious we are before Jesus. Naalala niyo po yung kwento yung the parable of the lost sheep sa book of Luke, di ba? Yung isang shepherd, meron siyang 100 na sheep. Pero pagbilang niya, naging 99 na lang, di ba? At napansin niya na wala ang isa. Ano ginawa niya? Iniwanan niya yung 99 at hinanap niya yung isa. Mga kapatid, dati tayo yung lost sheep, di ba? Tayo yung nawawalang sheep, hinahanap tayo ng Panginoon, binalik tayo niya sa kanyang kingdom because we are valuable to God. We are precious before His sight. Tayo ay napaka-importante tayo sa Panginoon. Bakit tayo importante? Napansin po niyo mga kapatid na bakit sa pamilya natin, tayo pa lang ang unang naging Kristiyano. Kasi ang Diyos, meron siyang purpose sa atin. Tayong gagamitin ni Lord na maging instrumento para yung ating mga mahal sa buhay ay bumalik sa kanyang presensya. Ganun tayo ka-invaluable kay Lord. Gagamitin tayo ni Jesus para ma-share ang gospel to those who are lost.
Hindi na natin kailangan pumunta. Syempre iba yung sa missionary. Pero kung sa atin lang, in general, hindi na natin kailangan pumunta ng ibang lugar. Within our family, within our reach, within our community, pwede na natin i-reach out o may spread ang gospel. Diba? Hindi na natin kailangan pumunta ng malalayang lugar. Kailangan ko pumunta ng ganitong lugar. Diba? Depende lang kasi, meron kasing calling iba talaga for mission work. Pero hindi ko sinasabi na mali sila. Ano yun, passion nila yun. Ano nang dikta ng puso nila. So, most of us, hindi naman tayo missionary. So, within our reach, yung pamilya natin, sila ang ating lalapitan kasi they are valuable to Jesus also. If we are valuable to God, ganun din po sila. At tandaan natin, habang di pa bumabalik si Jesus, lahat tayo ay meron pang grasya. We can still have the grace of God. We can still have this compassion. Kasi pag bumalik na si Jesus, hindi na siya as a savior. He is a judge na, a righteous judge, di ba? Ihukman na niya ang sino yung mga nagkakamali. He will separate those who are nabilong sa kanya at sa mga hindi nabilong sa kanya. So while Jesus is not yet here, we still have that grace. We still have the hope na bibigyan tayo ng pag-asa. Tutulungan tayo ng Diyos, di ba? And but I hope and I pray na through this 6 hours na mention ko na how we may deal or cope up with our mental health crisis. Dalangin ko po ay ito po ay magbigay ng kalakasan sa loob sa atin. Na God, whatever will be the state ng ating buhay, hirap na tayo, hindi na natin intindihan, kagaya ng nangyari kay Elijah, halos sinabi niya, Lord, kung pwede kunin mo na yung buhay ko. Pero God gave him the strength, tinalakas siya na siya ay gagamitin pa ni Lord in a wider point of perspective. Ganon din sa ating buhay, mga kapatid. Patapos na po ako, gagamitin tayo ni Lord for a better, of course, in the advancement of God's kingdom at makita siya sa buhay natin. Kaya sa pagtatapos po, mga kapatid, sabi ng Psalms 46 verse 1, mabigat nating pinagdadaanan, always remember this: God is our refuge and our strength, a very present help in times of trouble. Always meditate, as an advice lang po to, bago tayo matulog. Basahin po natin Psalms chapter 91. It's a Psalms of protection, a prayer of protection. There are 16 verses. Ang verses 1 to 2, it talks about sino ang Diyos. Ang verses 3 to 13, yun yung mga possible circumstances na pwede mangyari sa buhay ng isang tao. And verses 14 to 16, yan yung magiging tugon ng Diyos sa sino mang lumalapit at naniniwala at namamagod. So, kung titingnan natin, babasahin natin ang Word of God. The promise of God is given. What we need is, re-respond lang po tayo ng tama. Alam ko po, ang pagkakaroon po ng problema o merong mental health crisis is not a joke. Naalala niyo yung anak ni Kim Atienza, di ba? Because of pressure sa kanyang, o malalim yung kanyang pinagdadaanan sa kanyang mental health, di ba? Kung totoo man yung kwento, yung balita na nag-suicide siya, di ba? Ibig sabihin, hindi niya kinaya yung pressure, yung mental health niya, very affected siya. At kung titingnan natin yung anak ni Kim Atienza, she's a very articulate na bata, matalino. Pero kahit gaano pa meron siyang karakter ng magaling, matalino, hindi kinaya because maari, I hope, mali ako, siguro dumating sa point sa buhay niya na nakalimot din sa Diyos. Diba? Pero I'm not saying nakalimot sa Diyos. Pero kasi siya lang ang pwede maka-answer niya between her and the Lord. Pero kung titingnan natin scenario, yung given scenario, makakaisip tayo na posible nangyari yun. And huwag tayong darating sa point sa buhay natin na we have to give up our faith. We have to surrender our life because sobrang malalim na yung pinagdadaanan natin. Alam niyo pa yung kwento yung kanta na Because He Lives. Hindi ako singer. Sabi ng kanta, yung lyric niya, because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. And because I know He holds my future. And life is worth a living just because He lives. Diba? Napakaganda ng lyric na yun, kantang yun. 8 lines lang siya. Pero every time we sing of that song, it refreshes our soul, it refreshes our point of perspective. Naalala natin
yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. And I hope and I pray that these 6 hours on how we may cope up our mental health crisis, yung titulo natin na sinabi, Christ Jesus is enough, will make us whole, ay mangyayari po sa buhay natin. And let us pray. Panginoon, dagang kayong salamat, Lord. Thank you very much, Lord, for this great day na ibinigay niyo sa amin. Salamat po, Lord, na kahit sa oras na to, na napili tayong mga kasama namin to be with us, to listen to your word, and naniniwala kami, Lord, na every word that comes from you, it will give us hope in the future. In Jesus' mighty name, enable us, Lord, kung meron po kami pinagdadaanan, Lord, nakabigatan sa aming mental health, by your grace and by your mercy, you will help us, you will give us the peace. You are Jehovah Shalom, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa buhay ng mga kapatiran ko po na nandito, Lord. I pray that you will manifest yourself to them day by day in every single moment of their lives, and it will also reach to their respective families, Panginoon. Salamat po, Lord, for everything. We give you glory, we give thanks. In Jesus' mighty name we pray. Amen.